mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa iba pang bahagi ng mundo. Maraming naaga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa 1197 DXFE Davao. At sa inyo naman na narito sa Metro Manila na walang sawang nakatutok, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito lamang po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo po'y napakikinggan at napapanood din sa ating mga Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. Tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer, ayan, ang ating proud tech sa sila Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calayag, Raymond Paner, at gayon din si Ming Katyangco na lagi din natin kasama at ang mga kasama natin dyan sa Bukawi Transmitter site. Siyempre, sa puntong ito, pinasasalamatan din natin kayong aming mga kaagapay na patuloy na kapartner sa Ministeryo ng FEBC. Sa tulong ho ng ating Panginoon at sa inyo pong suporta ay mahigit na 7 dekada na din pong naibabahagi ng FEBC ang tamang balita at mabuting balita sa ating Panginoong Jesucristo. At sa mga nais naman pong maging kabahagi ng ministeryong ito ay maaari ho kayong mag-message sa ating pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bumisita na rin ho kayo sa aming pong Facebook sa aming pong website na donatenow.febc.ph. Yan po ay one word, no? donatenow.febc.ph para naman sa iba pang mga detalye. Okay? So sa punto pong ito'y tayo'y dadako na sa ating pagkaing pangkaisipan. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 12 verse 22. Ang sabi po, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron kayong komento, lalo na kung meron kayong katanungan na legal, maaari po ipadala sa amin ang inyong mga mensahe sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Sa pagbabalik ng Tabas ng Batas, tutungo na tayo kaagad sa ating unang segment na Punto por Punto. Tabas ng Batas! Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Jesucristo.
Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. agapay ng sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Okay, so tayo po ay nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez at sa umagang ito ay meron tayong isang mahalagang topic na pag-uusapan sa batas at ito, marami rin tayong tinatanggap na katanungan in relation to this topic. So ano ba ang ating bibigang daang batas dito sa ating punto per punto segment? Pag-uusapan natin, Attorney, ang patungkol sa child support. Yan. Sustento, kumbaga sa Tagalog, no? Ito ang pagbibigay sustento sa isang bata, lalo na dun sa mga single parents, no? Kasi marami naman talaga na single parents o kaya ang mga magulang ay hindi kasal at kung saan ang bata ay hindi na nabibigyan ng tamang sustento. So, ang dami. Very common yan, Attorney, na na-encounter natin. At mga nagtatanong pa nga sila, di ba, magkano ba dapat? Magkano ba dapat? Ang ibinibigay na. Oo, di ba, no? Pero ngayon gusto na nating malaman, ano ba? Nilalaman, matungkol ng batas, sinasabi ng batas tungkol sa child support. So siguro ang unang katanungan na gusto nating tanungin sa iba, no? Na gusto nila malaman rather is can single parents demand for child support, no? Kung ang mga single mothers ay pwede ba silang humingi ng suporta para sa bata? Ang sagot po diyan ay siyempre naman. Ano po? Yes. Kasi kung ang inyo pong anak ay hindi ho nakatatanggap ng tamang suporta na kinakailangan sa kanilang magulang, meron hong mga iba't ibang mga legal na paraan para maghikayat o humingi ho ng suporta sa tatay na hindi ho nagbibigay. Ito po ay ayon din sa ating konstitusyon na 1987 Constitution na nagsasabi na both legitimate and illegitimate children are entitled to support until they are 18 years old, no? At sa mga single na mga nanay naman po ng mga magulang ay pinanganak din out of wedlock, no? Ibig sabihin outside marriage, getting child support kadalasan ay nagkakaroon ho ng komplikasyon at medyo mahirap. Ito ay dahil na ang batas ay nagre-require na ang tatay ay i-recognize sila bilang kanilang legitimate na anak. Ano? Ang recognition ng isang tatay sa legitimate na siya ang tatay ng isang illegitimate child ay maaari sa pamamagitan ng pagpirma sa birth certificate o pag-execute ng affidavit of recognition or sa pamamagitan naman ng execution o paggawa ng handwritten letter o isang dokumento ng tatay na formally niyang ina-acknowledge na sa kanya nga o siya nga ang tatay ng bata, no? Kung ang tatay po ay ng bata ay hindi ho ina-acknowledge ang bata na sa kanya, ang nanay po ay maaari hong mag-file ho ng kaso para ang korte ho ang magdesisyon at kung talaga bang sa kanya nga ang bata, no? Diyan na pumapasok ang mga DNA test and testimonial evidence. Paternity affiliation yan, no, attorney? Yes, kasi sabi nga nila, attorney, ang maternity is a certainty. Kasi sigurado ka kung sino nang anak siya talaga ang nanay. But paternity daw, paternity is a presumption kasi hindi mo alam, di ba? So, kaya dumadaan ho sa legal na proseso, maliban na lamang kung ito po ina-acknowledge mismo ng tatay na sa kanya nga po ang anak sa kabila ng hindi ho sila kasal. Kung ang mga magulang po ng bata ay separated or nagpalit po ng kanilang marital status,
sila pa rin po ay may legal responsibility na suportahan po ang bata. Ano po? Kung ang magulang po ng bata ay hindi na po kasal, no? Dati pong kasal, ang pareho pong mag-asawa dati ay kinakailangan suportahin pa rin po ang bata kahit hindi po na sa kanilang kustodiya. Ano po, kahit na isang magulang lang ang may custody. Dahil po ang provision po ng ating konstitusyon ay masuri na rin ini-implement, kasama na rin po yung Anti-Violence Against Women and Children's Act. Yes. Yan po, ano? Yes. Kaya tandaan po natin, lalo na sa mga tatay na hindi mo nagsusuporta sa kanilang anak. Kaya marami na hong navavausi na tinatawag na kaso, violence against women and children. So, ang tanong, paano ba nag-work ang isang child support? How does it work? Ayon po sa Article 194 ng Philippine Family Code, dinefine po ang support as everything necessary for the sustenance, dwelling, clothing, medical attendance, transportation, and education of a child. So kasama hong educational support na including po yung schooling o kaya ho training for a profession, trade, or vocation even beyond the age of 18. Ayun pala, no? So kasama yung suporta doon sa tinitrain naman para siya naman ay maging productive member ng society para makapag-provide sa kanyang sarili kahit beyond the age of 18. Yan yung legal age, no? So the failure or rejection to give financial support ay punishable din po in accordance doon sa sinabi natin kanina na VAUSI or Republic Act 9262, no? So ang mga magulang po ay pwede hong mag-file for child support sa tulong po ng maaring private na abogado or public assistance office po na under naman po ng Department of Justice. At maaari din po silang humingi ng assistance sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Alam na po nila yan kung anong gagawin nila, lalo na kung ikaw ay single mom. Na kung saan ho ang kaso po na ito na inyo pong i-file ay i-file po sa appropriate na regional trial court na siya naman po ang gaganap bilang tinatawag na special family court. Ayan, no? So kapag ang isa pong kaso ay naisampa na po, kinakailangan po na ang Philippine Statistics Authority naman po ay binabago din po, no? Kinakailangan po pinipresenta ang PSA birth certificate at yung marriage certificate kung kayo po ay dati na pong kasal. Okay? So ang question po, sino ho ang entitled ulit sa child support? Ayon po sa Family Code, support is an obligation that comes from family relationships at those who are entitled to that support. Sino ho ang mga entitled sa support? Hindi lang pala anak, attorney, no? Asawa, spouse, no? Legal spouse, ha? Legal spouse. O yung iba, hindi common law, ha? Yeah, no? So yung mga legal spouse, yan, no? Legitimate ascendants and descendants, yung mga tatay, nanay natin na may edad na, pati lolo't lola natin na walang kakayanan. Descendants, ibig sabihin yung anak mo o kaya yung iyong mga apo at kaapu-apuhan. Parents and legitimate children and legitimate and illegitimate children, parents and legitimate children and illegitimate children nila. Tsaka yung full or half-blood legitimate siblings, brothers and sisters or sisters kapag sila ay walang kakayahan. Kaya talaga sa Bible sinabi na ang pamilya ang siyang dapat who takes care primarily of the welfare ng kanilang kamag-anakan na wala ng kapasidad, suportahan ng kanilang sarili. Pero bago natin tapusin itong ating diskusyon na ito, sagutin natin, how much should be paid? Ayan. Yan. Interesado tayo dyan. Ayan. Dapat ba yan? Ayon sa Family Code, sa Article 201, a child support is proportional to the income and resources of the giver of the support and the necessities of the recipient. In short, tinitimbang ng batas kung magkakano ang kayang ibigay
at magkakano naman ang kinakailangan tanggapin, no? Ang batas ay walang intensyon na puwersahin ang isang magulang na suportahan niya kabuuan ang pangangailangan ng isang bata kung hindi naman niya kayang mag-isa. Kinakailangan pa rin hong pagtulungan ng parehong magulang dahil sila po ay pareho pong may obligasyon na pagtulungan at even hatiin po ang suporta sa bata. So ang sagot po dyan is a case-to-case basis ayon po sa inyong kakayanan at ayon din po sa amount ng pangangailangan ng bata. Kung kaya marami hong paraan, minsan hindi na ho kinakailangan para mag-file pa ng kaso, attorney, ano? Pag-usapan na lang, no? Magkano ba ang iyong kinikita, magkano ba ang iyong kaya, at yun ang ating tatanggapin. Ngayon, kung bukas naman sa loob ng parehong magulang na ayusin ang kapakanan ng kanilang anak, ay pag-usapan na lang. Kasi gagastos pa pag final mo sa court, attorney, di ba? Imbis na ibigay mo na lang sa bata. At at the end of the day, what is paramount in the topic issue of child support is the welfare of the child, the interest ng bata, hindi ang kapakanan ng mga matatanda o ng mga magulang. So okay, so yan po, ano? Sana po ay nalinawan po kayo patungkol sa child support. At maganda, no, attorney, na nabanggit mo nga, binigyan mo ng diin, ano, yung panuntunan ng batas, ano, na walang porsyentong nakalagay kung magkano, no? Pero kailangan mong balansehin yung, 'di ba, kakayahan ng magbibigay at pangangailangan naman noong, 'di ba, nangangailangan ng sustento. Napakaganda ng latag ng batas diyan, eh, no? Para fair naman both sides. So, tama. Dapat what is fair. Tandaan ho natin na whether legally married or not legally married, tandaan po natin, children or a child is always a gift from the Lord. Yes. So alagaan po natin ang mga bata, ang ating po mga anak, dahil yan po ay hindi lamang pinagkatiwala, pero regalong mabuti ng Diyos. Yes. Amen. Amen. Okay. Alright, so yan po, no, ang atin pong tinalakay. Kaya sa atin hong pagbabalik ngayon, no, sa ating programa, mamaya ay tatalakayin naman natin ang isang napakahalagang panukala ng batas sa pamamagitan po ng tulong ng atin hong pinakamamahal na Attorney Chonang Gonzales. Kaya wag po kayong aalis, babalik po kami dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Buenos dias! Ako si Dang Estrada ng 1116 DXAS Zamboanga, your community radio. Marami tayong ganap, kaya sama-sama tayo sa 75th anniversary ng FEBC. 8 a.m. sa People's Park, Valenzuela para sa open house and Thanksgiving ceremony. At 5 p.m., mayroong concert na gaganapin sa dating FEBC compound sa Family Park, Valenzuela City. Ang lahat ng ito ay libre. Kaya kita-kits sa June 3, Sabado, para sa 75th anniversary ng FEBC sa temang El Cosas que me Accompli Todo por Causa Contigo. Natin papuring awit, umaga, tanghali hanggang gabi. Awitin natin papuring awit, dekadang walhati ng pupuri. Ipinagdiriwang ang ika-74 na taon sa Himpapawid sa radyo, telebisyon at social media. Ito ang FEBC Philippines. Matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po'y nagbabalik na muli sa ating pong programang Tabas ng Batas. Kasama niyo pa rin po kami, Attorney Chona. Ano ba ang ating pag-uusapan na panukalang batas sa araw na ito?
Mula sa child support. Ito ay isang panukalang batas pa rin na mayroong kinalaman sa ating mga kabataan. At dahil nalalapit na naman ang mga graduations at naghahanda na ang ating mga estudyante na nag-graduate. Ang tanong ng marami, paano naman pag sila ay nakagraduate na, no? At sila ba, lalo na ating mga senior high, sila ba ay magpapatuloy sa kolehiyo o sila ba ay magtatrabaho? So ito ay isang aspeto ng edukasyon, sektor ng edukasyon na gustong i-address. Ito ang Batang Magaling Act. Diba? So maganda yung title niyan. Senate Bill 2022. Ayan. Ang sabi rito, mahaba yung title niya, pero para na-appreciation tayo doon sa nilalaman. Ang sabi ng kanyang title ay an act ensuring that senior high school graduates under the K-12 program are equipped with the knowledge, training, and skills demanded in the labor market, enhancing their employability and competitiveness, creating the Batang Magaling Councils to strengthen the multi-stakeholder collaboration and support for their employment. So, meron pa rito, allowing full deduction of training expenses incurred for their skills development. So medyo mahaba yung kanyang original na title, but ang shorter title ay Batang Magaling Act. So tingnan natin, bakit ba naisipan ng mababatas natin na magsulong ng ganitong panukalang batas. So sabi niya, ang isang K-12 graduate ay batang magaling. So ganun ang umpisa niya, no? As the K-12 education reform under RA 10533 was designed to produce globally competitive graduates by equipping them with knowledge, training, and skills in the workforce. When K-12 law was enacted in 2013, the Philippines then was the last country in Asia and one of only 3 countries in the world with a 10-year pre-university cycle. So, hindi ko alam, kung attorney, ikaw ba, ganun din, 10-year pre-university cycle, di ba? Oo. Yeah, oo. Okay, kasi bata ka pa eh. Grade, so, baka grade 1 to 6, di ba? Tapos 4 yes. years high school. 4 years. Oo, pero di ba, ngayon, iba na, no? So, ang sabi rito, yung 13 years daw in kindergarten and basic education, which include 2 years of senior high schools, are intended to provide sufficient time for mastery of concepts and skills to prepare graduates for the curriculum exit of their choice, higher education, or middle-level skills development, or employment and entrepreneurship. The 2-year senior high school program currently offers 4 tracks. So kaya nagdagdag, hindi ba sabi nga noon ng mga, isa sa mga comment, ay naalala ko, naku, dagdag na naman yan, expense na naman yan, kasi dalawang taong idadagdag. Pero iyon nga ang idea, no, na dapat ma-enhance pa natin yung kakayahan ng ating mga kabataan to prepare them, no, either, ano ba ang choice nila? Higher education, meaning mag-college, or sila ba ay mag-employ na, o sila ay maging entrepreneur. So, dito na natin nakita tong bagong CHS program na Technical, Vocational Livelihood, Sports and Arts and Design. May mga 10 strands daw yan. And the additional 2 years of specialization were designed to allow learners to have job-specific skills without the tertiary degree, make K-12 senior high school graduates employable to enter the workforce, become economically productive, and make higher levels of education now an option. Kasi dati, di ba, parang pag sinabing tech-voc graduate, medyo hindi maganda ang, hindi mataas ang pagtingin, ayan, Pero, kung tutuusin mo, lalo na sa ibang bansa, highly skilled yung mga individuals na went through the tech-voc education at mas malaki ang sahod nila sa ibang bansa. Kasi technical skills to eh. Hindi lang ito yung clerical work, na nasa opisina ka nga, pero you just do some administrative work. Ito, talagang skill, kakayahan, pinag-aralan, na-train, Kaya, naiba na ang ating pananaw ngayon sa ating mga tech-voc graduates. So ngayon, dito daw 2018,
The first batch of senior high school graduates finished yung mandatory K-12 basic education. So nagkaroon ngayon ng survey ang jobstreet.com wherein 503 company representatives participated. So marami to, 503, no? Ito ang revelation. 41% ng mga kumpanya na ito were indefinite about hiring senior high school graduates. 35% were not willing to hire. And only 24% said that they were willing to hire. So mababa, no? 24% lang. 36% of those who were not willing to hire senior high school graduates reasoned that the available jobs were only for college graduates. 25% believed that senior high school graduates were not qualified. 20% said that there were no openings for any position, and the remaining 16% stated that senior high school graduates lack work experience. Meanwhile, small and medium enterprises were among those which were most reluctant to hire senior high school graduates, as these businesses have only 10 to 20 workers. Hence, they would rather not take risk in terms of recruitment. So nakita pa rin na, teka muna, yung ating layunin, kung ba't nga ba tayo nag-K-12, parang hindi yata natin natutupad, Hindi natin aabot, yung goals natin. So ayan na naman, nag-disconnect na naman. Kaya following this JobStreet survey report, the President of Philippine Chamber of Commerce and Industries Human Resources Development Foundation, Inc., Alberto Phoenix, in April 2018 stated that, and this is a quote, "At the moment, we really have no confidence that they," meaning our senior high school graduates, "do have it," end of quote. They quantified that the hesitation may be due to the absence of necessary skills and training those industries need, but not yet provided by the current senior high school program. So the high school or senior high school students on the job training requires only 80 hours, a minimum of 80 hours or 2 weeks, which Mr. Phoenix said were not enough for these students to learn, ito yung quote ulit, learn the rigors of the industry they want to get into, end of quote. So, hindi pa handa, kulang pa. Yan ang sinasabi sa survey na yon. It is also worthy to note that the unemployment rate of individuals whose highest grade completed was senior high school has increased significantly from 1.8% in 2018 to 8.2% in December 2022. According to a study conducted by Philippine Institute for Development Studies, compared to ASEAN neighbors, ayan na, the Filipino youth, meaning 15 to 24 years old, have historically had the lowest rates of labor participation. So, supposedly, yung ganito pala daw edad sa ibang bansa, ASEAN, neighboring countries, parang nasa workforce na, nagtatrabaho na, kumikita na, nakakatulong na sa pamilya. Pero, parang lumalabas dito sa atin, mababa ang percentage ng mga kabataan natin na nagtatrabaho na. In the recent years, more than 70% of Vietnamese youth are in the labor force, while only less than 60% of their counterparts in the Philippines are in the labor force. So it was added that there's a need to re-examine the employment and entrepreneurial objectives of the senior high school program and the work preparation component in the senior high school curriculum due to the following reasons. Number one, most of our graduates continue with their education rather than enter labor market. Kasi attorney, meron pa rin sabihin na natin na medyo nag-improve na ang pagtingin natin sa mga tech book graduates. Pero as compared to the college graduates, parang malayo pa rin, no? Yeah. Kaya ang sabi dito, parang nagtutuloy pa rin. Ang gusto pa rin nila, sige, tuloy na rin natin ang kolehiyo kaysa magtrabaho. Ang pangalawa daw, there's no clear advantage nor disadvantage of senior high school graduates compared to grade 10 and second-year college completers. So this legislation seeks to address the issue by ensuring that K-12 senior high school graduates are equipped with knowledge, training, and skills demanded in the labor market,
regardless of their chosen curriculum exit through the following proposal. So, una, strengthen daw yung linkages and collaboration among DepEd, local government units, the academe, of course, yung community and industry partners by creating national and local Batang Magaling Councils. Ayun. So, mag-create ng isang council para tututok pa rin dito. And mandating regular consultations to establish a mechanism for active collaboration and meaningful communication. So, number 2, involve daw ang industry partners. Number 3, develop a national and local Batang Magaling roadmaps. So, lahat na ito ng LGUs. At mag-set na raw ng goal. Paano ba natin ma-enhance? Paano ba natin matutulungan yung mga kabataan na ma-employ sila even after senior high school? Pang-apat, mandate the conduct of labor market demand studies every 3 years, which should serve as a basis for work components of senior high school programs. So may trainings na dito, meron ng resources to be procured, skills to be developed among our learners. Number 5, develop and maintain and update a centralized nationwide database of skills information para daw mag-serve as one-stop shop for all matters related to the employment of K-12 senior high school graduates. Number 6, promote the affirmative hiring of K-12 senior high school graduates both in the public and private sectors. In fact, merong tax incentive dito para lamang maingganyan ang ating mga kumpanya hire ang ating senior high graduates. So, anong take mo dito? Maganda. Actually, I think it has to go both ways, attorney. Una, sa tingin ko, talagang yung mga hiring standards natin talaga dapat skill-based. No? Hindi siya masyadong yung educational attainment kasi yung iba magagaling sa trabaho, kahit hindi naman nakapagtapos ng mataas. Yung iba naman mataas na tinapos pero sa trabaho hindi naman sila masyadong bihasa. Pero at the same time, I think also yung mga bata ngayon ay dapat at a young age, they also really expose themselves and treat themselves as an adult or a young adult. Kasi talaga tayo minsan, sabi nga, graduate na, magkakasama pa rin talaga tayo sa bahay. Nakaasa tayo. So, I think this is very good because now we are calibrating ang ating approach kasi nga nag-K-12 tayo No? So, basically, yung mga high school graduate gusto natin ma-employ. So, sana nga ito yung maisabatas sa Batang Magaling Council na yan. Oo. At tama lang din na nakasampung taon di ba? Mula nung ipatupad ang K-12, dapat talagang bigyan ulit ng isang pag-aaral. Tingnan natin. At maganda naman din na sa pamamagitan ng panukalang batas na ito, mabibigyan pansin. Ano ba yung mga gaps doon sa implementation? Ano ba yung pagkukulang? At mabigyan din ng ng paraan para, di ba, ma-close natin yung gap kung ano man doon sa pagitan ng mga mag-aaral natin na nagtapos at mga dapat na mga gagawa na natin sa ating labor force. So, we're looking forward sa patuloy na pagsasabatas itong panukala na ito, ang Senate Bill 2022 or ang Batang Magaling Act. Ayan, so tayo po ay dadako sa ating pagbalik sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto. Kaya wag kayong maglilipat na istasyon. Kami po ay magbabalik kaagad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Ako po si Brother Jun Hamol ng Manila Ojong Mission Church. Sa oras na ito, nais ko pong samahan niyo ako ipanalangin ang frontliners. Among Diyos na makapangyarihan sa lahat, isinasamo po namin sa inyo ang mga frontliners. Nawa po patuloy niyo po silang panatilihing malakas at malusog, lalo-lalo ng kanilang pangatawan habang sila ay naglilingkod at gumagawa ng kanilang tungkulin. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 74 na taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo, on air, online, and on the ground. FEBC Philippines, matatag sa pananalig,
matatag sa paglilingkod, matatag sa pasasalamat. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Alright, so tayo po'y naririto na sa ating huling segment, ang ating blockbuster segment na Payo de Asunto, para subukan po namin ni Attorney Chon ang sagutin ang inyo pong mga katanungan. Sige, Attorney, pakinggan natin siguro. Oo. Ang ating unang question mula sa ating listener. Good morning po, listening from Lumban, Laguna. Makaka-receive din po ba ng pension from SSS as voluntary member, even government employee? Yeah, so batiin muna natin ang mga taga Lumban, Laguna. No? Wow. Yung mga taga-pakinig natin diyan. Oo, At, ano yan, magaganda mga barong dyan, Attorney. Oo, ayan. Kaya nga, ayan, maganda po sinabi niyo kung saan kayo galing. Ayan, nabati namin kayo. Ngayon, ito, no, kasi karaniwan meron tayong impression na pagka government employee ka at ikaw naman kasi ay kinakaltasan din naman, ano, parang contribution sa GSIS ay doon na lamang yung inaasahan na mga benepisyo at maging retirement benefits mo, no? At yung mga nasa pribadong sektor naman, meron silang contribution sa SSS, maging yung kanilang employer dahil hindi, may mga benepisyo rin at meron ding retirement benefits. Pero eto nga ang katanungan niya, government employee pero voluntary member siya ng SSS. Tama. So, hindi porket na ikaw ay government employee na hindi ibig sabihin hindi ka na pwedeng member ng SSS. Kung dati ka ng member at na mag-decide ka na ituloy, pwede mo pa rin ituloy yan. Ano? So, basta voluntary contribution ang tawag dyan. So, ang sagot ho dyan ay pwede. At with regard to benefits, so ang pwede ninyong ma-avail, depende po yan sa dami ng number ng hulog ng contribution. So paki-check niyo na lang po sa website ng SSS kung ano ang mga requirements nila para maka-avail kayo ng mga benefit. May isa pa tayong katanungan at bigyan daan natin, pakinggan natin mula sa ating listener. May property po ako na house and lot. Pwede ko po bang i-transfer ang ownership ito sa aking mag-ina? May anak kami na isa. Pero hindi kami kasal. I am US citizen. May disability pa. Ayan. So, may twist yung kanyang sitwasyon. Dahil US citizen siya at meron siyang house and lot, gusto na niya i-transfer doon sa kanyang mag-ina pero hindi naman siya kasal doon sa ina ng kanyang anak. Medyo marami pa tayong katanungan. Gusto nating linawin sana dito sa sitwasyon na ito. Una-una kasi meron tayo kasing batas na kung ikaw ay hindi ka Filipino citizen ay hindi ka makakapag hindi ka tawag natin doon hindi ka makakabili ng property, of course aside from condos dahil ang priority lagi yung mga Filipino citizen. Yun ang ma-intention ng batas na magkaroon ng property dito sa ating sariling bayan, yung mga Filipino citizens. In this case, US citizen siya. So, sabi niya may property siya. So, isang unang katanungan na pumasok sa ating kaisipan ay, kailan kaya siya naging US citizen? Nung bang na-acquire na niya yung property? Oo. At saka siya naging US citizen? O, di ba? US citizen. Yeah. Kasi pwede ka rin naman magkaroon ng property dito kung na-inherit mo naman sa yung mga magulang na Filipino citizen. So, meron po mga ilang bagay na nais po namin linawin. Your thoughts, attorney? Tama. Well, kung ito'y minana mo ang property at ikaw US citizen, tama nga, sinabi ni attorney, ito exception sa general rule na ang pagmamayari ng lupa ay dapat lamang sa mga Pilipino. Ngayon, kung ito ay ipapamana mo sa iyong anak, ay pwede mo rin siya ipamana. Pero doon sa iyong hindi naman kasal na partner, ay hindi siya legal heir na tinatawag. Pero kung some other manner mo ililipat, ibebenta mo, i-donate, ay pwede naman mo yan din yung gawin. Siyempre, subject po doon sa ibang legal na proseso ng paglilipat ng property.
Oo, kasi pag sinabi mong ita-transfer yung ownership, marami pong kaparaanan ang pagka-transfer ng ownership. Nabanggit na po ni attorney, pwedeng sale, bentahan, pwedeng donasyon yan, so another document po yan. Hindi kayo, iba merong assignment lang naman ng rights. So, depende po kung ano ang mode of transfer na nais nyo para po dito sa inyong mag-ina. Ayan. Opo. Attorney, So, assuming lang okay. na assuming lang na hindi Amerikano yes. or assuming na Filipino citizen yung kanyang Yes. mag-ina, no? Yes. Oo nga pala, isang bagay pa nga pala yan na hindi nalinaw doon sa katanungan niya. Ayan. So, merong isang related na question sa pinag-usapan natin sa punto per punto. Ito may kinalaman din sa sustento. So, bigyan daan lang natin kaagad to. Sabi niya, paano po kung di naka-apelido ang anak ko sa tatay niya, pero gusto kong magkaroon ng sustento? Marami naman akong katibayan na siya ang ama ng anak ko tulad ng pictures ng binyag at birthday. Pwede ko po ba siyang ipa-DSWD pag di siya nagsustento? Ayan. Parang pagbabanta ba? Kasi naman, karapatan naman talaga na humingi at mag-demand ng sustento para dun sa kanyang anak. Dahil nabanggit na nga natin sa ating pag-uusap kanina sa punto per punto na obligasyon yan ng isang magulang sa kanyang anak na mag-suporta sa kanyang anak. Tama. Kaya sinabi mo pwede pa DSWD, magandang magandang paraan para kayo din po ay magabayan doon sa mga tamang aksyon na pwede po ninyong gawin. At malaki hong bagay na ang Social Welfare Office ang nagbibigay po ng home study report po para makita po ano ho ba ang kinakailangan ng isang bata, kasi pag sustento ho pinag-uusapan, titingnan ho magkano ba kailangan ng bata at saka magkano ho ang ano ho ang kakayanan noong magsusustento na magbigay para ho makapagbigay ng rekomendasyon kung sakaling pupunta po ito sa korte. Kung sakali naman pag-usapan, sabi nga natin kanina, ay mas mabuti pa rin kung pag-usapan na lamang. Patutal pareho naman po kayong magulang ng bata. Yes, oo. At para malinaw lang din naman sa parehong partido. At alam niyo, maganda rin sa batas merong yung VAUSI, Violence Against Women and Children, kasi nga isang ground yung economic abuse pag hindi nagsusustento, para parang napupuwersa ka na hindi may magulang. Actually, hindi na dapat pwersahin, dahil bilang magulang dapat talaga magsustento ka sa anak mo. But nevertheless, meron ganyang batas na pwedeng nating di ba? Pwedeng maging tulong sa atin para ma-enforce natin yung ating rights. Bigyan din natin ito isang medyo mahaba siyang katanungan, pero sige, sikapin nating maunawaan ang kabuuan nito. Sabi niya, retired silang OFW na mag-asawa, senior citizen na, may nabili silang lupa, 300 square meters, noong pang 1995. Nag-base sila doon sa ibinigay daw na location plan ng geodetic engineer at doon sa sinabi noong may-ari ng lupa na nagbenta sa kanila. Kaya naman, pinahawakan nila yung sinabi ng may-ari ng lupa at ng geodetic engineer kung saan yung lugar ng lupa na binili nila. Okay. So in good faith po kami, maayos ang hawak naming land title kaya tinayuan na namin ang bahay. Nito pong February 20, 2023, may dumating sa amin na nagpakilala na siya daw ang nakabili sa katabi naming bakanting lupa. Maayos naman po ang naging usapan nila ng asawa ko. At nitong February 28, kinausap po kami at sinabi na yun daw lupang pinitirikan ng bahay namin, hindi sa amin. At sa kanya daw yun. Kaya dapat daw, doon kami magtayo ng bahay sa kabilang parte ng kanyang lupa. Naku, so yun ang naging problema, nakapagpatayo na sila ng bahay. Hindi daw doon ang kanilang lupa, So, ngayon po lang namin nalaman na nagkakami ng aming natayuan ng bahay after 28 years. Taon-taon binabayaran namin ang buwis ng bahay at lupa at ngayon lang namin nalaman na hindi pa na sa amin. Ito pong March 2, nagsabi po yung Ginoo na papalitan na lang niya ang bahay at lupa namin na tinitirikan ng kanyang property may sukat na 70 square meters house and lot. Hindi kami pumayag sa gusto niya. Sa halip, nakiusap kami kung maaari
sa kanya na mag-swap na lang kami ng lupa since bakante naman po ang lupa na dapat pala ay sa amin. 8 meters sa frontage pong i-adjust sa lupa niya at naman po siya inilagay development kung para sa amin. May bahay na naitayo, almost 200 square meters floor area with second floor attic. Oh, malaki-laki, no? Pero, nakakalungkot hindi siya pumayag at binigyan kami 30 days para umalis sa tinitirhan naming bahay. March 3, ilang pagtawag po ang nagawa niya at napaliwanag na tanggapin na ang ino-offer niya na 70 square meters. Dahil kung tutuusin daw ay pinili niya yun ng 2.5 million at lugi pa nga siya kung tutuusin sa palitan. Pero hindi kami pumayag dahil malaki po ang value ng lupa at bahay namin kumpara sa ipinapalit niya. Hanggang tumawag muli at nagsabi, hindi na niya kukunin ng bayad lupa, hayaan niya kami tumira sa bahay provided kami ang gagasto sa pagsukat ng lupa. Kami magpapaayos ng lahat ng land titles at magbibigay kami ng 500,000 pesos para incentive daw po namin sa kanya dahil sa nangyaring pagkakamali namin sa pagpapatayo ng bahay sa lupa. Nagsabi kami, hindi namin kaya ibigay 500,000 dahil wala kaming trabaho at wala kaming ganung halaga. Noong March 10 po, nagsama pa ng 2 barangay representatives at sinabi na pag-uusapan namin ang pag-alis namin. Nagsabi po ako, na gawin na lang niya ang gusto niyang gawin at saka na kami sasagot. Nagalit po at sinabi na ipapasaruro na lang niya ang bahay namin. Na ipablatter ko po siya sa barangay at dahil sa sinabi niyang ipapasuro niya ang bahay namin. Ano ba dapat namin gawin para hindi niya kami gipitin? Mahaba, no? Pero very interesting, attorney. Kasi pero babagsak rin kasi ito doon sa katanungan na sila ba ay builders in good faith or builders in bad faith. No, sa batas kasi, no, meron ho tayong tinatawag mga kaagapay na builders in bad faith at builders in good faith. Ibig sabihin, yung mga nagtatayo po ng mga struktura sa lupa na hindi sa kanila. Kung sila po ay ginawa nila yon ng alam ho nila na hindi sa kanila yon, ay sila po in bad faith. O may konsekwensya po sa batas. Kung hindi naman ho nila alam at sila they did it in good faith, they are builders in good faith. At ang katanungan, ano ho ba ang magiging karapatan ho ninyo kung kayo po ay builders in good faith? Una, yung may-ari ng lupa ay mayroong karapatan siya na i-appropriate as his own yung mga works supposed to be, no? After payment of the indemnity provided sa batas. Ibig sabihin, babayaran yung ginastos dun sa pagpapatayo. Kasi ang tanong dyan, bakit po yung may-ari daw ang sinasabi ng batas ang merong option? Kasi it's always the improvement always follows the principal property, no? Pero kaya naman, pwedeng obligahin yung may gawa nung building para bayaran o bilhin na lamang yung lupa. Subalit, kung yung lupa o yung building ay mas mahal doon sa lupa, pwede ho yung may-ari ho ng lupa ang siyang ibig sabihin ho, yung may-ari ho ng building ang pwede hong bumili ng lupa. Kung sino hong mas mahal, in short, ano po? So in short, dapat i-compensate ang builders in good faith kung hindi naman nila kasalanan. Ayan, ano? Ang sa pagtatayo. So, ang katanungan siguro dito, attorney, mapapatunayan ba na they did it in good faith or not? Kasi sinabi niya dito sa istorya na binigay po ninyo sa amin, ay ipina-geodetic engineer po ninyo. Ano po, siyempre kung kayo po ay nag-rely doon sa geodetic engineer at doon sa location na plan po na yan, tingin ko po namin ay in good faith ho kayo yan. Hindi ho pwedeng sabihin na in bad faith kayo, no? But yan po ang atin na pwedeng makita po dyan at yung inyo naman pagpapablatter. Hindi ko ho kasi alam ano bang ibig sabihin na attorney pagpasuro. Ito pa ay ipademolish kasi ikaw ay ano ba yan, no? Kung ito po ay illegal na term o illegal na salita o threat talaga sa iyo, ay maaari ho yang maging grave threat or coercion. Pero kung ito naman po ay it represents that a legal process will be done, ay hindi naman po
illegal na mag-make ng legal threat na kung kayo ay pwedeng kasuhan. Ano po? Ang pinakamabuti po niyan ay magkaroon ho ng final na pag-aayos siguro sa barangay attorney para lahat yan ay before mag-escalate man yan sa korte, ay sinasabi na pag-uusapan muna bilang magkakapitbahay. Siyempre, kung yan po ay parang threatening, no, yung kanyang, kaya, kasi bakit niya pinablatter, ano, mukhang hindi maganda, ang ibig sabihin niyang ipapasaruro na yan, ano, hindi po dapat ganun daanin sa dahas, ano, ang mga bagay na may kinalaman sa pag-enforce ng isang right, ano, at maaring mabuti nga po na mamagitan ng barangay. Ngayon, ang barangay, siyempre, sasikapin lang yan na magkaroon po kayo ng amicable settlement, at kung hindi naman, hindi kayo magkasundo doon, doon po hahantong sa korte na ba siya nang mamamagitan at magdedetermina ng kanya-kanyang mga karapatan at ano ang dapat gawin doon sa inyong sitwasyon, at hindi naman pwedeng gigipitin mo yung isang partido para lamang isulong yung naisin mong mangyari, dahil daanin sa legal. Oo, daanin sa legal na proseso. Ayan. So, ayan. May isa pang katanungan. Sabi naman nila dito, pwede po bang ipilas na kami sa lupa na ipinamana ng lola namin, yung para sa tatay namin, kasi ayaw po ng mga pinsan na ipasukat, ayaw magbigay ng right of way sa lupa na nasa likod ng iba naming pinsan. Eventually, pumayag na. Kaya sa ngayon, meron kaming nakuha na lupa. Sa katabi naman namin, yun naman ang dahilan kaya ayaw na ulit pumayag na ipasukat ito. Tax declaration po yung lupa na pamana na naiwan sa amin, hindi ho title. Kumbaga, nagpasukat na kami pero ayaw ipatuloy ng mga pinsan ko. Sana po ay maipatitle na namin yung sa amin kahit tax declaration po ito. Pwede po kayang ma-approve na ito pero ayaw nila ipatuloy dahil nakukuhanan daw sila ng lupa na kabahagi nila. Actually, alam nyo, yung pagkapasukat ay para po sa benepisyo ninyong lahat, para magkaalaman. Saan ba ang mga hangganan talaga ng lupa na iyan na sinasabi nyo naiwan sa inyo at yun po ay papartihin, hahatiin sa mga tagapagmana ng lolo at lola ninyo. Yan yung mga magulang po ninyo. Ngayon, kung may mga namatay na doon sa mga magkakapatid na yan, kayo bilang mga anak naman, kayo po ang magre-representa doon sa share ng inyong magulang na tagapagmana ng lolo at lola. Makakatulong po yung pagsusukat na yan kasi magkakaalaman eksaktong sukat ang dapat na mapunta sa kaninong tagapagmana. Hindi po yung makukuhanan sila ng bahagi nila. Madedetermina pa nga gaano ba ang sukat na dapat mapunta sa tagapagmana na ito, di ba, sa susunod tagapagmana, para pantay-pantay, di ba? Kaya siguro maaring paliwanag lang, para makita nila yung kabutihan noong pagpapasukat o survey ng property na sinasabi niyo na ipamana po sa inyo. Tama. Bago ho ninyo nga mapaghahati-hatian yung mga kung ano man na kailangan yung paghatian, dapat malaman muna natin kung anong hati, di ba? So, that's very important yung sinabi ni Attorney Chona na this is for the benefit of everyone. So, nawa ito ay mapag-usapan na maayos. Ngayon, kung tumanggi ang bawat isa, ay yan ay minsan humahantong yan sa tinatawag na partition ng mga properties, ano po, at na kung saan ay ito ay pumapasok po ang korte. Kaso lang, gagastos po ang lahat. Yan po ang mangyayari. Yan na lamang po ang mabibigyan natin ng daan dito sa ating Payo de Asunto segment. Pero kung hindi nyo napakinggan yung ating kasagutan sa mga katanong ng ating tinalakay, maaari po ninyo itong balikan sa ating Facebook page ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi ho namin nasagot ang inyong pong mga katanungan, abangan po ninyo ito sa mga susunod na Sabado. Kung meron ho kayong legal concerns, mag-message lamang po kayo sa Facebook page po namin o pwede rin ho kayong mag-send ng inyong audio o video messages ng inyong pong mga katanungan. At syempre, meron din po akong personal na YouTube channel na meron din ho tayong mga materials about katanungan at kasagutan sa mga batas, no? So, at Jeremiah Belhica, attorney, no? Okay, so yes. With that, no?
tayo ay dadako na sa oras ng pananalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na muling ibinigay niyo po sa amin na kami po ay makapagbigay ho ng kaliwanagan at paliwanag sa amin pong mga kasamahan, mga kaagapay. Lord, you know the burdens that they carry. Ikaw po, O Diyos, ang siyang mas nakakilala sa bawat isa. Ikaw po ang mabuting tagapaghusga, Lord. You are the righteous judge. At ikaw rin po ang aming tagapagtanggol. We know, Lord, that you hold everything in your hands. So today, Lord, we pray na kalingain mo at i-comfort mo ang bawat isa na inaabot po ng aming programa. Salamat po sa ministeryo, Panginoon, ng FEBC at sa programa pong ito, Panginoon, na patuloy mo pong ginagamit. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube at sa Channel 185 sa Signal TV sa GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa at samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan, maging sa social media. Kaya ating pong tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.